Ang Pilipinas at South Korea kahapon Lunes ay nagselyado ng 6 na bagong deal, kabilang ang mga kasunduan sa pagpapalakas ng maritime cooperation at isang feasibility study sa Bataan Nuclear Power Plant Rehabilitation. Ito'y matapos lagdaan ng Pilipinas at South Korea ang Memorandum of Understanding para magsagawa ng feasibility study ng Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, kahapon Lunes October 7. Sa pagitan ng Department of Energy at Korea Hydro at Nuclear Power, sa pagbisita ni South Korean President Yoon Suk Yeol sa palasyo ng Malacanang. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nilagdaan ng Pilipinas at South Korea ang isang kasunduan na nagsusulong ng feasibility study tungkol sa Bataan Nuclear Power Plant, BNPP. Sinaksihan nina President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk Yeol ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan sa kasalukuyang pagbisita sa palasyo ng Malacanang. Patuloy na umaasa si Pangulong Marcos hinggil sa BNPP, isang proyekto sa panahon ng administrasyon ng kanyang yumaong ama na si Ferdinand Marcos Sr., na mahigit 3 dekada nang na-mothball. Sabi ni Marcos, dahil sa matagumpay na karanasan ng Republika ng Korea sa industriya ng nuklear, nilagdaan din namin ang Memorandum of Understanding sa feasibility study ng Bataan Nuclear Power Plant, BNPP. Aniya pa, ito ay magsasagawa ng isang masusing feasibility study para ipagpatuloy ang progreso sa BNPP rehabilitation, na aming inaasam na makapag-ambag sa seguridad ng energy sa bansa. Sa kanyang bahagi, binanggit ni Yoon ang kahalagahan ng nuclear power plant bilang isang carbon-free energy source. Sabi ni Yoon, napansin namin ang kahalagahan ng nuclear power bilang isang carbon-free na mapagkukunan ng energy at sumang-ayon na maglatag ng pundasyon para sa pagbuo ng kooperasyong nuclear energy sa pagtatapos ng MOU sa feasibility study para sa Bataan Nuclear Power Plant. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay itinayo bilang tugon sa krisis sa langis noong 1970s, na nagpilit sa Pilipinas na magrasyon ng mga fuel product. Ayon sa World Nuclear Association, ang pagtatayo ng planta ay nagsimula noong July 1976 at natapos noong 1984 sa halagang $1.9 billion. Sinabi ng Department of Energy na ang MOU ay idinisenyo upang makabuo ng mga kritikal na impormasyon upang gabayan ang proseso ng paggawa ng desisyon ng gobyerno ng Pilipinas, hindi lamang tungkol sa BNPP kundi pati na rin sa paggalugad ng iba pang mga teknolohiyang nuklear. Ayon sa DOE, makakatulong din ito sa paghahanap ng mga potensyal na alternatibong lugar para sa pagpapaunlad ng nuclear energy. Lahat ng mga gastos na nauugnay sa feasibility study ay ganap na sasagutin ng Korea Hydro at Nuclear Power, KHNP, habang ang gobyerno ng Pilipinas ay walang legal na obligasyon na magpatuloy sa rehabilitasyon ng BNPP o makipag-ugnayan sa KHNP batay sa natuklasan ng pag-aaral. Binigyang diin ng Department of Energy na ang pag-aaral ay likas na exploration, at anumang kasunod na mga aksyon ay sasailalim sa karagdagang pagsusuri at desisyon ng pamahalaan. Ang feasibility study ay nakatakdang magsimula sa January 2025 at ito ay isasagawa sa 2 phases. Sabi ng DOE, ang unang phase ay susuriin ang kasalukuyang kalagayan ng BNPP at mga bahagi nito habang ang ikalawang phase ay susuriin kung ang planta ay maaaring i-refurbish gamit ang pinakamainam na modelo. Kung matukoy ng mga natuklasan mula sa unang phase na hindi ipinapayong magpatuloy sa susunod na phase, maaaring magrekomenda ang KHNP ng mga alternatibong opsyon, kabilang ang pagtatayo ng isang konbensyonal na planta o pagbuo ng isang maliit na modular reactor.
Noong 2023, naglabas ang ahensya ng na-update na listahan ng prioridad na nagsasaad ng mga planong pag-aralan ang integrasyon ng nuclear power sa energy mix sa pamamagitan ng pagbuo ng maliit na modular reactor technology. Noong March 2017 sinabi ng DOE na tinutuklasan nito ang potensyal ng isang maliit na reaktor sa lalawigan ng Sulu, Mindanao, at gagawa ng pangkalahatang programang nuklear para sa bansa, kabilang ang Bataan. Noong May 2017 isang nuclear cooperation agreement ang nilagdaan kasama ang Rosatom, na sinundan ng isa pa noong November 2017 na nagtatakda ng 5 taong programa ng mga talakayan. Ang DOE ay pumirma ng karagdagang kasunduan sa Rosatom noong October 2019, upang masuri ang pagiging posible ng isang maliit na planta ng nuclear power, floating o sa lupa, at marahil ay gumagamit ng RITM-200 reactors. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 magkakahiwalay na isla. Ang populasyon nito na humigit kumulang 110 milyon ay lumalaki at pinaglilingkuran lamang ng 25.5 gigawatt ng kapasidad ng pagbuo ng kuryente noong 2019, at nananatiling karaniwan ang mga kakulangan at pagkawala ng kuryente. Inaasahan ng Department of Energy, DOE, ang pinakamataas na demand sa kuryente na higit sa triple pagsapit ng 2040. Ang pangunahing prioridad ng gobyerno ay ang seguridad sa enerhiya, gaya ng idiniin sa Philippine Energy Plan, PEP. Nagiging mas mahirap ang self-sufficiency habang tumataas ang demand para sa langis mula sa sektor ng transportasyon, at lumalaki ang demand para sa coal para sa power generation habang ang pangunahing gas field ng bansa, ang Malampaya, ay unti-unting nauubos. Mula nang magsimula ang kanyang pagkapangulo, si Marcos ay naging malakas sa kanyang pagnanais na gamitin ang nuclear energy bilang bahagi ng pinagkukunan ng energy ng bansa.